pagsabihan. Yung pong isa sa mga kapatid magsasalita para doon sa kapatid na hindi naman siya designated spokesperson. Nagets nyo? Kung ako man po o magkakaroon ng issue, ako lang po ang magsasalita. Hindi po pwedeng kapatid ko makialam sa akin at hindi po pwedeng kuya kung magsasalita. Kasi sosoplahin ko. Ba't ka nagsasalita? Sino nabigay sa'yo ng karapatan magsalita? Bakit? Mga sangkaterbang mga tanga ba kami? Kuya Mon, na ikaw nagsasalita? Gusto mo magpa-epal? Muling naging sentro ng atensyon ang pamilyang Tulfo matapos sumabog sa publiko ang matinding bangayan ng magkakapatid na sina Ben Tulfo at Ramon Tulfo. Ang sigalot ay nagsimula matapos maglabas ng maaanghang na pahayag si Ramon Tulfo kaugnay ng mga isyong kinasasangkutan ng kanilang kapatid na si Senator Raffy Tulfo. Sa halip na manatiling tahimik, tila lalong uminit ang usapan ng pumasok si Ben Tulfo at diretsahang pinatamaan si Ramon. Sa isang pahayag na kumalat online, hindi nagpaligoy-ligoy si Ben Tulfo sa kanyang mensahe. Ayon sa kanya, hindi tama ang ginagawa ni Ramon na pagsasalita at pagdepensa sa mga isyong hindi naman siya ang direktang sangkot. Para kay Ben, may hangganan ang pagiging kapatid, lalo na kung ang usapan ay may kinalaman na sa publiko at sa dangal ng pamilya. Marinding binatikos ni Ben ang umano'y pagbibigay katwiran ni Ramon sa mga maling gawain. Para kay Ben, hindi dapat binabaluktot ang tama at mali at lalong hindi dapat ginagawang normal ang mga isyong moral na sensitibo. Giit niya, kung sino ang may issue, siya lamang ang may karapatang magsalita dahil siya ang direktang apektado. Dagdag pa ni Ben, hindi raw nararapat na idamay ang buong pamilya sa isang isyong personal lamang. Anya, kung may gustong ipaglaban o ipagtanggol si Ramon, gawin niya ito sa sarili niyang pangalan at huwag gamitin ang apelidong Tulfo bilang panangga. Dahil dito, mabilis na umani ng reaksyon ng pahayag ni Ben. May mga netizens na pumabor sa kanyang paninindigan at sinabing tama lang na ituwid ang kapatid kung sa tingin niya ay mali ang direksyong tinatahak nito. Ngunit mayroon din namang nagsabing sana ay pribado na lamang inayos ang gusot sa loob ng pamilya. Sa puntong ito, malinaw na ang issue ay hindi na lamang tungkol sa depensa kay Senator Raffy Tulfo, kundi isa ng mas malalim na hidwaan ng magkakapatid na ngayon ay lantad na sa mata ng publiko. Okay lang man babae, wag lang man lalaki. Ibig sabihin noon, nahihiya na po kami sa pinagagawa ng isang kapatid po namin. Kaiba po kami, magkaibang larangan po namin. Ako po yung nandito ngayon, napapanood nyo. Hindi po namin kinukonsente yung mga gawaing mali. Na again, hindi ko sinasabing mali po yung kapatid ko at guilty po siya. Hindi po. Isa lang po ang pamantay ng bitag. Ang mali ay mali. Kung totoo man, kasi hanggat hindi natin napakinggan yung panig ng taong ayaw magsalita o hindi nagsasalita o wala siyang pakialam magsalita, ang konsekwensya ay sa kanya. Your choice, your consequence kasi ayaw mo magsalita. At may karapatan ka wag magsalita kung totoo man o hindi or baliwalain mo, pasinungalingan mo o patotohanan mo o aming ka o hindi, mga tuwiran ka hanggat gusto mo. Hindi po yon. Dediretso na po ako. Nadadawit pong isang kapatid ko. Mahal ko rin naman kapatid ko eh. Bagamat ko minsan nakikita nyo, nagsasalita ako rito, hindi dahil sinusuka ko, hindi, magkaiba lang po siguro yung aming mga, dahil ikaw nasa larangan, yan ang trabaho mo. Ako, pwede rin akong pintasan, pwede rin po akong pagsabihan. Yung pong isa sa mga kapatid magsasalita para doon sa kapatid na hindi naman siya designated spokesperson. Nagets nyo? Kung ako man po o magkakaroon ng issue, ako lang po ang magsasalita. Hindi po pwedeng kapatid ko makialam sa akin at hindi po pwedeng kuya kung magsasalita. Kasi sosoplahin ko. Ba't ka nagsasalita? Sino nabigay sa'yo ng karapatan magsalita? Bakit? Mga sangkaterbang mga tanga ba kami? Kuya Mon, na ikaw nagsasalita? Gusto mo magpa-epal? Ang point ko rito, let the guy speak kung siyang may issue. Kung ako po may issue, ako lang po magsasalita. Hindi ko po pwedeng sabihin, o ikaw kuya, o ikaw magsalita sa akin, o ikaw magsalita sa akin, o senador, ikaw senador. Hindi po pwede, ako lang. Kung ako yung may issue, ako yung masasagot. Ako nadadawit, ako yung magtutuwid. Ako magpapaliwanag kung kinakailan ko magpaliwanag. Kung ayaw ko, di po pwede. Kung mananahimik ako, karapatan ko manahimik. Kung magsasalita ako, karapatan ko rin marinig ang panig at iwituwid o mali. Whether totoo o hindi, pasinungalingin mo o hindi, or baliwalain mo, karapatan yan. Pero pag ang isang umentra, nakiangkas, nakisawsaw, nakisakay, na iba-iba na po ang buhay naming mga magkakapatid. Hindi na po kami mga bata na pwedeng makialam ang isang kuyang matanda. Kakmisa kami. Matatanda na po kami para tuloy ang ginagawa rito, para kami isang katerbang mga paslit. Kaya para sa akin po siguro, alam niyo, pag isang kapatid namin na nagsasalita na hindi naman siya opisyal para magsalita, hindi siya binigyan ng
well, sabihin natin na pahintulot na magsalita. Mabuti sana kung sinabi ng kapatid namin si Rafi, o sige, magsalita ka mo para sa akin. Okay lang yun, at least pinabayaan mo. Pero kung yung kusa kang loob nagsalita, hindi naman kayo naninirahan sa isang bahay, magkaiba naman ang buhay. Eh bakit ka nakikialam? At bakit ka nagsasalita? At para tuloy ang dating kasi, kuyang, konsentidor ka. Konsentidor ka sa mga gawaing mali. Yun ba yun? Tapos bibigyan mo pa ng dahilan na ang mali ay tama, okay lang ang babae, wag lang ang lalaki. Anong ibig sabihin noon? Kung gawain mo at estilo mo yan, magwala ka hanggat gusto mo, wag mo kaming idamay, wag mo kaming isama doon sa ipagtatanggol mo dahil di ka tagapagtanggol namin. Marunong kami magtanggol. Sometimes just shut up and then mind your own business. Hindi rin nagpahuli si Ramon Tulfo sa sagutan. Matapos ang pahayag ni Ben, agad na sumagot si Ramon at mas lalo pang pinainit ang sitwasyon. Sa kanyang sariling pahayag, diretsahan niyang sinabi na matagal na umano ang hindi nila pagkakaunawaan ni Ben at ang nangyayari ngayon ay bunga lamang ng matagal ng tensyon sa pagitan nila. Ayon kay Ramon, bilang pinakamatandang kapatid, kilala niya ang ugali ng bawat isa sa kanilang magkakapatid. Sa kanyang pananalita, binanggit niyang si Ben ay may kakaibang ugali umano mula pa noong kabataan nila. Isang pahayag na agad namang umani ng sari-saring reaksyon mula sa publiko. Mas lalo pang umingay ang isyu ng sabihin ni Ramon na umabot pa raw sa puntong ipinagdasal niyang hindi manalo si Ben sa nakaraang eleksyon. Para sa marami, ito ay patunay na malalim na ang hidwaan at hindi lamang ito, simpleng hindi pagkakaunawaan. Sa kabila nito, iginiit ni Ramon na may karapatan siyang magsalita bilang kapatid, lalo na kung ang usapin ay may kinalaman sa reputasyon ng pamilya. Para sa kanya, hindi raw dapat patahimikin ang sino mang kapatid na nais magbigay ng opinyon, lalo na kung pakiramdam niya ay may mali sa mga ibinabato sa kanilang pamilya. Samantala, patuloy namang hinimay ng netizens ang bawat pahayag ng magkapatid. May mga nagsasabing pareho silang may punto, ngunit pareho rin umanong nadala ng emosyon. Ang ilan naman ay nagsabing hindi na raw magandang panoorin ang away pamilya na inilalabas sa publiko. Habang tumatagal, mas lumilinaw na ang usapin ay hindi na lamang tungkol sa isyu ni Senator Rafi Tulfo, kundi tungkol sa matagal ng alitan, pride, at sugat sa loob ng pamilya na ngayon ay muling nabuksan. Dahil sa palitan ng maaanghang na salita, isang tanong ang paulit-ulit na itinatanong ng publiko. Sino nga ba ang tinutukoy na black sheep sa pamilyang Tulfo? May mga netizens na nagtuturuan, may mga gumagawa ng sariling interpretasyon, at may mga nagsasabing walang dapat tawaging black sheep dahil magkakapamilya pa rin sila. Para sa ilang observers, ang tunay na issue ay hindi kung sino ang tama o mali, kundi kung paano hinaharap ng mga public figures ang personal na problema sa harap ng publiko. Ang pamilyang Tulfo ay matagal nang kilala sa pagiging prangka at diretsahan, ngunit sa pagkakataong ito, tila ang parehong katangian ang naging dahilan ng mas malalim na hidwaan. May mga naniniwala na mas makabubuti sana kung ang mga ganitong usapin ay naayos sa pribadong paraan. Ngunit sa panahon ng social media, mabilis kumalat ang bawat salita at mahirap nang bawiin ang mga nasabi. Ang bangayan ng magkakapatid ay naging salamin din ng mas malaking tanong. Hanggang saan ang hangganan ng pagiging tapat at kailan nagiging mapanakit ang sobrang prangka? Sa ngayon wala pang palatandaan ng pagkakaayos sa pagitan nina Ben at Ramon Tulfo. Patuloy pa ring pinag-uusapan ang kanilang mga pahayag at patuloy ding hinahati ng isyong ito ang opinyon ng publiko. Ang tanging malinaw ay ang katotohanang ang sigalot na ito ay hindi basta-basta mawawala. At diyan nagtatapos ang ating update tungkol sa mainit na bangayan ng magkakapatid na Tulfo. Ano ang masasabi ninyo sa isyong ito? Tama ba ang ginawang pagbatikos ni Ben o may punto rin ba ang panig ni Ramon? I-comment ang inyong opinyon sa baba. Kung gusto ninyo ng ganitong klase ng malinaw at detalyadong balita, huwag kalimutang i-like ang video, i-share, at i-subscribe sa channel para lagi kayong updated sa mga trending na issue sa bansa. Maraming salamat sa panonood at kita-kits sa susunod na update.